Hi guys! Welcome to Ched's Kusina. Ngayon magluluto ako ng kalamay. So, samahan niyo ako. Tuturo ko sa inyo kung paano ako magluto. Tara, let's! So, ang kailangan ko ay glutinous rice flour. So, namix ko na siya sa tubig. Meron ako ditong coconut milk and coconut cream. 4 na lata yung gagamitin ko. At meron din akong found sugar or tinatawag na panuksa. And meron ako dito na toasted crushed peanuts. And then gagamit din ako ng margarine. And here, nakaready na yung aking paglalagyan. Pero nilagyan ko din siya ng margarine para hindi siya maging sticky sa ating lalagyan. Alright, let's go cooking! Ito guys, pwede tayo mag-start. Meron dito akong electrical wok. So dito ako magluluto sa labas. So ang una natin ilalagay ay ang ating coconut milk and coconut cream. So ganyan lang. So lagay lang natin siya, lahat. So paano ika-caramelize din natin siya. Ganyan lang kasimple. Mabilis lang itong lutuin, kaya lang kailangan mo may katulong sa paghalo. Kasi diba sa Pilipinas sa malaking kawali siya niluluto o tinatawag natin na talyasi. Sa aming mga Tagalog, yun ang pinaglulutuan namin ng kalamay. Na normally na ginagamit nilang panghalo ay sagwan, yung ginagamit sa pamamangka. So yun ang hintayin na natin kumulo and then pwede na natin ilagay yung ating palm sugar o panuksa. Kasi pag palm sugar ang ginamit nyo, hindi masyado siyang matamis. Ganyan lang kasimple. Mabilis lang naman siyang lutuin. Halo-haloin nyo lang. Kaya lang, mahirap pang haluin pagka nilagay na yung sticky rice. Hintayin muna natin kumulo ng konti. Tsaka natin ilalagay ang ating palm sugar o ang panuksa. Pwede din naman kayo gumamit ng normal brown sugar para maganda yung kulay kung wala kayong palm sugar. Pero ako lagi kong gustong gamitin is panuksa kasi hindi siya masyadong matamis. Kasi yung brown sugar, it's nagbibigay din ng color, kadagdagang kulay sa kalamay. Yan, medyo kumukulo na siya. Hintayin lang natin kumulo. So, ito yung ating palm sugar. Diba? Ito yung sabi. Kaya lang natin ginote yan. Pero pagkamit lang ng isa pang palm sugar. Yan, kumukulo na. Mabilis kasi gamitin ito itong electric cook na ito. Super bilis lang. So, ang gagawin ko habang naghihintay akong pakuluin yan, aking i-mix ulit ang aking ginamit na aking ginawang sticky rice powder. So, kailangan lang haluin. Napakabilis lang itong gawin. So guys, habang naghihintay kayo na pinapakulo yung gata, i-mix-mix nyo din itong glutinous rice natin ito. So gumamit ako ng gloves para hindi siya tumikit sa aking mga kuko. So pagka nilagay nyo siya sa kumukulo ng gata with palm sugar, kailangan hindi buo. So kailangan pa konti-konti ganito, tsaka nyo ilalagay. So hindi siya pwedeng isang buhos lang sa wok natin kasi mahirap haluin. So konti-konti lang, mga ganyan lang. Yan. Kaya dapat may tagahalo. Mahirap kasi talaga maghalo nito. Yun lang ang tip ko sa inyo. Hindi siya pwedeng isang buong ganyan kasi super hirap maghalo. So guys, yan, kumukulo na yung ating coconut milk. So pwede na natin siyang lagyan ng palm sugar. So kailangan natin itong i-melt. So ganyan lang kasimple. And then lalagyan ko pa ng mga, siguro mga 4 nito. Ayan. Tikman ko muna kung sobrang ng tamis. Pero hindi naman masyadong matamis ang palm sugar. Kaya kailangan lang natin i-try pag natunaw na siya. Ang bango niya guys, super bango. Ang kalamay naman tumatagal. Pag medyo matagal, pwede din siyang iprito. Masarap din. Lagyan nyo lang ng margarine. Yan, diba? Mabango. So, hintayin lang natin siya na mag-melt. Ang laki kasi ng sugar niya. Haluin lang natin hanggang mag-caramelize siya. And then lalagyan natin yung ating kalapong. Ang tawag niyan sa amin. O yung ating glutinous rice flour na minix natin sa tubig. So ngayon guys, okay na yung ating coconut milk na may palm sugar. Maganda na yung kulay niya. So pwede na natin siyang lagyan ng ating glutinous rice. So ganyan lang kalalaki muna ang lalagyan natin. So yung husband ko ang maghahalo. Siya yung katulong ko paghalo para habang nilalagay ko na pakunti-kunti, merong maghahalo. Kasi mahirap yung kalamay. So let's start. So ganyan lang yan. Kasi hindi natin siya pwede pagsabay-sabayin. Kasi mahirap luin. Ang ganda ng kulay. Sarap ito eh. Habang tumatagal, sumasarap ang kalamay. Halo na halo. Yan na, ang ganda. Then pag malapit na siya maluto, kailangan siya magdidikit kasi. Pwede na natin ng toasted crushed nuts. Peanuts naman. Ang ganda ng lang. Sa Pilipinas, ang galing ko lang ay isang barangay.
So guys, yan na ang ating result. Look! Mahirap talaga maghalo. So lalagyan natin siya ng margarine pa para mas sumarap. So haluin lang natin yan para maging lasa ang ating kalamay. And then while mixing it, pwede kong ihalo tong roasted crushed peanuts. Kasi luto na naman to, so pwede na tong ihalo na lang para maging malasa ang ating kalamay. Napakasarap nito. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Yan pa natin ng marami para masarap. Yan, mabango. So, masarap maraming manik. Tinis lang natin siyang haluin. Hirap talaga maghalo nito. Kailangan malakas yung braso mo. Para ka na lang nag-gym nito after. Kasi talaga mas hirap maghalo. Ayan guys, pwede na natin ilagay sa ating bowl o kung anumang lagayang may available sa inyong bahay. So gooey. So guys, ito na itong ating lagayan na pinahiran ko ng margarine. So ilalagay na natin yung ating kalamay. So make sure lagyan niya ng margarine ha, para hindi siya dumikit. So, hirap kasi buo siya. Ganyan lang gawin natin. Kasi talagang mahirap maghalo ng kalamay. It's very gooey siya. Diba? So yan guys ang ating finished product. Lang natin sa ilim. Yung nasa ating sandok. Pwede din yung lagyan siya ng peanut sa ibabaw. So ngayon lagyan natin ng margarine sa ibabaw. Kung wala kayong gloves, pwede kayong gumamit ng plastic, ay plastic, para ipahin lang ng margarine. So yun lang. Ganyan lang. Para ang ganda. Antayin lang. And then, pwede nilagyan sa ibabaw ng crushed peanuts. So, pwede naman sprinkle mo lang. Pwede lang sa inyo kung parami. So, yun guys, this is my homemade calamay. Thank you for watching. Bye-bye!